Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Vong Labrada, Arnold, Cyrus David Cortez, at Romeo Jr. Dumagaw, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 3771. Bahagyang napangiti si Harvey habang pinagmamasdan si Axel na tumalon-talon sa galit. Nawasak kita. Bilang ang taong humamon sa mga longmen sa napakaraming tao at pandaraya sa ilalim ng iyong sinturon, hindi lamang ikaw ay hindi nanalo, ngunit nabigo ka rin na patayin ako. Paano mo maiuulat ito sa maharlikang pamilya? Kung tama ang hula ko, baka kailangan mong basagin ang iyong ulo sa harap mismo ng palasyo ng hari para manatiling buhay ang iyong pamilya. Dahil patay ka na, bakit kita lalabanan? Karapat-dapat ka ba? Ikaw na masama, hindi akalain ni Axel na malalaman ni Harvey ang buong lawak nito. Well, sisikat ka kapag nanalo ka sa akin. Maaari mong sabihin sa buong mundo na tinalo mo ako gamit ang iyong sariling lakas, at hindi sa pamamagitan ng mga maliit na trick. Kung hindi kita matalo sa isang iglap, iuuntog ko ang ulo ko sa lupa ngayon. Sa tingin mo hindi mo talaga kayang ipagtanggol ang iyong sarili laban sa akin, hindi ba? O sa tingin mo, ikakahiya mo ang buong bansa mo kung talagang matatalo kita. Kung ayaw mong tanggapin ang hamon, maliwanag na ikaw ang may kasalanan. Iisipin ng mga tao na naging kampyon ka lamang sa pamamagitan ng mga palihim na pandaraya. Pinandilatan ni Axel si Zoe na malinaw na alam ng lahat kung ano ang iniisip niya. To be honest, hindi ko akalain na matatalo mo ako sa isang galaw lang. Actually, I don't think you can block a single move of mine also. Sabi ni Harvey sabay ngiti. Makikipaglaro ako sa iyo, ngunit ito ang bagay, wala kang ibang mapagpipilian. Lumaki ang mga mata ni Axel pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Anong gusto mo? Sumirit siya. Kung hindi mo ako matalo sa isang iglap at sa halip ay matalo kita, dapat mong sabihin sa akin kung paano mo nilason ang mga batang talento. Kailangan mong sabihin sa akin kung sino ang kasama mo para e-frame din ako. Bulong ni Harvey kay Axel. Kung sumumpa ka sa iyong maharlikang pamilya na sasabihin mo sa akin ang lahat ng nangyari, paglalaruan kita. Huminga ng mabilis si Axel, tumitig ang kanyang mga mata ng may paghihiganti, at una niyang ipinalagay na gusto ni Harvey ang kanyang buhay o pera. Hindi niya akalain na pinaplano ni Harvey na pahirapan ang puso niya. Kung matapan ni Axel ang beans, ang lahat ng kaayusan ng mga Indian sa bansa H ay ganap na malalantad. Kahit na walang manghuhuli kay Axel sa India, malamang na may mga tao sa bansa H na gustong pumatay sa kanya. Umuwi ka na sa sarili mo. Hindi ka makakaalis. Pumapayag ako. Nagnganga si Axel at nilabas ang kanyang cellphone. Lahat ng gusto mo ay nandito. Kung matalo ako, sayo na. Lahat ng gusto mong malaman ay nandito na. Hindi siya mapakali sa pag-iisip tungkol sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Gayunpaman, siya ay isang patay na tao. Bakit ako maniniwala sa iyo? Mahinahong tanong ni Harvey. Sa tingin mo ba ako ay tanga? Sumusumpa ako sa Diyos. Ang buong pamilya ng hari ay mamamatay ng walang libingan kung magsisinungaling ako tungkol dito. Sige. Ang isang tao ay hindi kailanman bumabalik sa kanyang salita. Napangiti ng mahina si Harvey. Pagkatapos, tumalikod siya at pumalakpak sa harap ng lahat. Pakiusap, lahat. Maging kalmado. Ngayon lang, nakipagdeal sa akin ang isa sa 3 demon monks, si Master Axel Garcia. Gusto niyang makipagpalitan ng galaw sa akin. Kung manalo siya, kailangan kong ipahayag na ako ay ganap na natalo laban sa kanya. Ngunit kung natalo siya, kailangan niyang ibigay sa akin ang kanyang cellphone na puno ng kanyang maliit na sikreto. Pakiusap huwag munang kayong umalis sa arena na ito. Sabay nating panuurin ang laban na ito. Tuwang-tuwa ang mga taong uuwi na sana. Ang bawat laro na nangyari ngayon ay mas matindi kaysa sa nakaraan. Kahit na medyo anticlimactic ang laban ni Harvey at Zoe, ang laro ay masaya pa rin sa pangkalahatan. Lalong naging interesado ang lahat ng ipahayag ni Harvey na magkakaroon na naman ng laban. Sa isang banda, ang kampyon ng Country H. Sa kabilang banda, isa sa 3 demonic monks.
Gusto ng lahat na makita kung sino ang mas malakas. Malapit na sanang umalis ang mga kinatawan at host. Lumingon si Rhea, na tinatago ang galit sa mukha, at gusto niyang makitang sirain ni Axel si Harvey sa isang iglap. Tama iyan, dahil senior na ako, hindi ko sasamantalahin si Harvey. Isang galaw lang ang gagamitin ko. Dahan-dahang hinayla ni Axel ang manggas niya bago inilabas ang kanyang aura. Gusto kong makita mo kung gaano nakakatakot ang Indian martial arts. Masyado kayong bobo at mababaw. Sasabihin ko sa iyo na ang Indian martial arts ang pinakadakila. Hindi kami mapipigilan dahil lang may gumamit ng palihim na panlilinlang. Lahat ng tao, oras na para masaksihan niyo ang isang himala. Huminga ng malalim si Axel bago ibinato ang suntok kay Harvey. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake, at hindi man niya kayang patayin si Harvey, gusto pa rin niyang pilayin si Harvey at siguraduhing walang pagkakataong magpakitang gilas si Harvey. Naniniwala si Axel na hindi siya mapipigilan kung gagamitin niya ang lahat ng mayroon siya sa suntok na iyon. Habang inihagis niya ang kanyang suntok, isang masakit na ekspresyon sa kanyang mukha ang nakita, mahinahong ibinaba ni Harvey ang kanyang palad. Huli na siya, ngunit ginawa niya ang parehong bagay noon. Paano niya nagawa iyon ng ganoon kadali? Hindi. Naramdaman ni Axel ang matinding sakit sa mukha bago pa man siya makasigaw. Agad siyang pinalipad, at masakit na bumagsak sa lupa. Inabot siya ng kawalan ng pag-asa. Kayong mga tao ay hindi mabuti. Napangiti si Harvey nang makitang nanginginig ang katawan ni Axel. Lumapit siya at tinapik ang mukha ni Axel ng mapanukso. Gusto mo bang talunin ako sa isang nakakalungkot na galaw na ganyan? Paano ka naging tanga? Pwede kitang patayin kung gusto ko. Ngunit dahil ito ay isang malaking araw, wala itong may dudulot na mabuti. Umalis ka na rito habang kaya mo pa. Kung patuloy kang magdudulot ng gulo sa bansang ito, hindi na ako magtitimpi. Inihagis ni Harvey ang telepono ni Axel sa mesa kay Rachel. Kakayanin niya ng maayos ang lahat. Natigilan ang lahat nang makita ang nangyari. Pagkaraan ng ilang segundo, bumalik sila sa kanilang katinuan at nagsimulang magtsismisan. Nanalo siya. Nanalo na naman si Harvey. Hindi rin ganoon kagaling ang Demon Monk na iyon. Ni isang suntok ay hindi niya kayang tanggapin kay Harvey. At ngayon, sinasabi niya sa atin na ang Indian martial arts ay superior. Anong biro? Akala ko magaling sila dati. Ngayong tiningnan ko ng mabuti, sila ay mga walang kwentang basura. Nang marinig ang mga chismis, naningkit ang mga mata ni Axel. Sa wakas ay nakabangon na rin siya, at may sobrang nakakatakot na ekspresyon sa mukha niya. Sino ka? Paano mo ako sinampal ng ganyan? Tanong niya na inis na nakatingin kay Harvey. Alam ni Axel na nasa kanya ang kapangyarihan ng God of War. Kaya lang madali siyang masampal ay dahil isa rin si Harvey. Ngunit, kailan nagkaroon ng batang Diyos ng digmaan ang bansa H? Hindi naman sa malakas ako, mahina ka lang, cool na sagot ni Harvey. Sa tingin mo ba ay superior ang Indian martial arts? Akala mo ba ay maaari kang pumunta dito at magpakitang gilas pagkatapos ng pagsasanay sa iyong baldado na martial art? Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay ngayon. Palaging may mas mahusay kaysa sa iyo. Sa harap ng bansa H, palagi kang talo. Maganda kung ligtas mong maipapadala ang mensaheng ito pabalik sa India, hindi ba? Nagsimulang magduda si Axel sa lahat ng nasa isip niya. Marahil ang Indian martial arts ay hindi kasing lakas ng inaakala niya, at baka ignorante lang siya. Baka mahina lang siya. Nanginginig ang mga mata niya, mabilis na pinigilan ni Axel ang mga iniisip at pinandilatan si Harvey. Huwag kang lalampas sa linya, Harvey. Nagtataka ako kung paano mo nabili si Zoe. Ang aking mga tauhan ay sumusunod sa kanya sa buong panahon. Panay din ang tingin ko sa kanya. Maliban sa pagkikita sa hotel, wala kang pagkakataong mapag-isa siya. Hindi ko maintindihan kung paano mo siya nakuha sa tabi mo. Dapat mong malaman, siya ay magiging isang bayani ng India kapag siya ay nanalo laban sa iyo. Siya ay babahain ng kaluwalhatian at kayamanan. Don't tell me na in love talaga siya sa isang tulad mo. Sa aming mga marangal na tao ng India,
Ang mga taong tulad mo ay walang karapatang magsalita tungkol sa pag-ibig. Kinagat ni Axel ang kanyang mga ngipin, gusto niyang ituwid ang sitwasyon bago siya mamatay. Si Zoe ay isang kshatriya, sabi ni Harvey. Kahit na manalo siya sa laban at makuha ang lahat ng kaluwalhatian at kayamanan, maaari ba siyang maging isang Brahman? Siyempre hindi. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Axel. Maliban kung siya ay maging lingkod ng hari, walang pagkakataon na mangyari iyon. Maaari bang bigyan siya ng India ng $1.5 bilyong? Hindi. Bulalas ni Axel. Bilang isang kshatriya, dapat niyang gawin ang kanyang makakaya upang makumplito ang kanyang gawain, lalo na pagkatapos makakuha ng napakaraming benepisyo. Kung manalo siya sa laban, tatanggap siya ng $150 milyong at palawakin ang ari-arian ng kanyang pamilya. Maaari rin niyang itaas ang ranggo ng kanyang pamilya sa loob ng mga kshatriya. Bukod dito, ang katanyagan ang magiging pinakamahalagang bagay. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Axel nang matauhan siya. No way. Binigyan mo siya ng $1.5 billion. Hindi pwede yun. Lagi kong sinusuri ang kanyang bank account, ngunit walang nagbago. Tumingin si Harvey kay Axel na para bang tulala ang tingin niya, at siya ay napabuntong hininga. Sa tingin mo ba kasing tanga mo ako? Bakit ko gagawin ang isang bagay na napakalinaw sa unang lugar? Sabi niya, ang ginawa ko lang ay kumuha ng isa pang card na may pera. Ibinigay ko kay Zoe ang card noong nagkita kami sa restaurant. Isinulat ko rin ang password nang hinawakan ko ang kamay niya. Ang kailangan lang niyang gawin ay tingnan ang kanyang telepono upang makita ang pera sa loob nito. Sabi mo gusto mong ibigay sa akin ito at iyon, pero anong nangyari? Ang lahat ng mayroon ka ay walang laman na mga pangako. Iba ako, binigyan ko siya ng pera na hindi niya maaaring kitain sa kanyang buhay. Sabihin mo sa akin, hindi mo ba iniisip na magagalaw siya pagkatapos magkaroon ng napakaraming pera sa kanyang mga kamay? Axel, tanga ka lang. Kikilos din ako. Ang tinatawag na katapatan ay nangyayari lamang kapag ang presyo para sa pagkakanulo ay hindi pa natutugunan, mahinahong sabi ni Harvey. Hindi lang binigay ko sa kanya ang pera, nangako akong ibibigay ko rin sa kanya ang kalahati ng shares ng Marshall Hall. Magiging nakakagulat kung hindi siya lumapit sa akin. Maaari niyang tamasahin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kaluwalhatian at kayamanan sa pamamagitan ng pagbebenta sa inyo. Gaano kadali iyon? Matagal na natahimik si Axel bago bumantong hininga. Maraming pera iyon, ngunit sa palagay ko ay hindi niya tayo ipagkanulo para lang doon. Kung tutusin, alam niya ang kahihinatnan ng paggawa ng isang bagay na iyon. Ngumiti siya. Sinabi din sa akin ni Zoe. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya akong alisin muna ang problema. Anyway, kailangan kong magpasalamat sa iyong munting trick. Nilason mo ang ilang batang talento habang pinipilit din akong umalis sa laban sa loob ng ilang araw. Dahil doon, nagkaroon ako ng oras para sa aking sarili. Sa huling 4 na araw, ipinadala ko ang aking mga tao sa India. Hindi ko maalis ang buong pamilya ni Zoe sa lugar na iyon, pero ang ilan sa kanyang pinakamalapit na kamag-anak ay ligtas na nakatira dito. Hindi mo sila mahahanap kailanman. Dahil matalino ka, alam mo ba kung ano ang naging reaksyon ni Zoe pagkatapos kong dalhin ang kanyang pamilya dito? Tanong niya. Bakas sa mukha ni Axel ang nakakatakot. Galit, pagkabigla, panghihinayang, lahat ng ito ay walang kahulugan. Kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Kapag kinuha niya ang pera nang hindi ibinigay sa akin, nasa landas na siya na walang babalikan. In the first place, walang kwenta ang paglaruan ka. Siguro sinabi sa iyo ni Zoe ang tungkol sa plano ni Danny. Tapos, may oras man lang siyang e-text ka, kahit gaano natin siya pinapanood. Isang malungkot na buntong hininga ang pinakawalan ni Axel. Kung ang mga Indian ay hindi gumamit ng mga palihim na pandaraya, marahil ay nagkaroon sila ng pagkakataong manalo sa laban. Ngunit sa sandaling gawin nila, ang kanilang kapalaran ay natatakan na. Matalino, ang sabi, tapos na tayo sa usapan na ito. Tumayo si Harvey at pumalakpak. Aminin ang pagkatalo, Axel. Bulalas niya, maririnig ang malalakas na hiyawan sa buong lugar.
Lahat ng Indian ay talagang nalulumbay. Napuno sila ng galit at lungkot habang nakatitig kay Axel. Naturally, hindi nila alam kung paano nila ito dapat iulat sa royal family. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3775. Natalo ako. Natalo talaga ako. Matapos makita ang mga Indian na puno ng kawalan ng pag-asa. Matapos tingnan ang kanyang mga kaalyado na may nakakatakot na mga ekspresyon. Matapos makita si Zoe na tahimik na nakaupo sa East Rest area kasama ang mga taong bumili sa kanya. Humagalpak ng tawa si Axel. Sa wakas ay alam na niya kung ano ang ibig sabihin ng pilitin sa isang sulok. Tumangala siya sa langit patungo sa India, bago ibinagsak ang ulo sa lupa. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay bago itinapat ito sa itaas ng kanyang ulo. Bam! Nagkagulo ang mga tao nang makita nilang nahulog si Axel. Nagsimulang magpanik ang mga Indian. Hindi pinansin ni Harvey ang sorry ni Axel at tinakpan ang kanyang mukha ng tissue. Matapos iwanan si Axel na may huling bit ng dignidad, tumalikod na siya at umalis. Pagkabalik sa Marshall Hall, si Rachel, Lane, Caden, at ang iba pang mga instructor, kasama ang lahat, ay nagsimulang masayang magsaya. Naghanda sila ng isang salo-salo para sa pagdiriwang, at maraming estudyante mula sa Marshall Hall ang naimbitahan din. Ito ay medyo buhay na tanawin. Nang nasa kalagitnaan na sila ng pagkain, dumating din sina Fisher, Damian, Colton, at Shena para batiin si Harvey. Magalang nabati ni Harvey sa kanilang lahat. Sa sumunod na 3 araw, napuno ng hiyawan at tawanan ang buong Marshall Hall. Dahil si Harvey ang kampyon ng Longmen Summit, siya ang maging susunod na Young Master ng Longmen pagkatapos gumawa ng desisyon ang Elder Guild. Kahit na ang ikapitong Young Master ng pamilya Bauer, si Harold, ay hindi maaaring agawin ang titulong iyon mula kay Harvey. Sa ganitong mga kalagayan, natural na magiging sikat ang Marshall Hall. Maraming tao ang gumagamit ng kanilang mga koneksyon para lamang ipadala ang kanilang mga anak doon. Pagkatapos ng lahat, sila ay magiging mga mag-aaral ni Harvey. Naiintindihan din ni Harvey ang iniisip ng mga taong ito. Ang sabi, hindi niya tinanggihan ang mga estudyante. Sa halip, hiniling niya kay Lane na pumili ng bagong grupo ng mga estudyante. Ang mga hindi nakakatugon sa pamantayan ay hindi isasama o agad na tatanggihan. Gayunpaman, ang problema ay nalutas ng maayos. Matapos maiayos at maisakatuparan ang lahat, lumipas na ang 5 araw. Ang nalason na mga batang talento ay nailigtas sa kalaunan ni Rudolph at ng kanyang koponan. Ngunit dahil ilang linggo na silang nakaratay, lahat sila ay nanghihina pa. Hindi na sila maglalakas loob sa kanilang organisasyon, kaya kinailangan nilang umalis isa-isa. Agad namang umalis si Rudolph at ang kanyang team pagkatapos noon, medyo tumahimik ang masikip na lugar. Sa wakas ay nagkaroon ng oras si Harvey para magpahinga. Umupo siya sa gazebo sa bakuran, at sinusubukang humanap ng oras para pakasalan muli si Mandy. Biglang tumunog ang galit na mga yabag mula sa labas sa oras na ito. Lumitaw si George sa harap mismo ni Harvey pagkatapos ng mahabang sandali. Kumpara noon, mas payat siya at kitang-kita ang eyebags niya. Nakaka-stress ang ilang araw para sa kanya. Ano ang problema? Nanghina ka na ba sa sobrang pakipagsama sa girlfriend mo? Curious na tanong ni Harvey. Walang ibang interes si George kundi ang pagkakaroon ng matalik na relasyon sa ilan sa kanyang mga tinatawag na kaibigan. Si Caden, Tyson at ang iba pa ay mangbu sa mga katulad niya. Ngunit walang gaanong sasabihin si Harvey tungkol dito. Ito ay isang personal na bagay para kay George. Mapait na tumawa si George. Sapat na ang pagbibiro tungkol sa akin, Sir York. Pumunta ako dahil may malaking nangyari. Magsalita ka. Ano ang nangyari? Nang makita si George, alam na ni Harvey na hindi ito simpleng bagay. Sinimulan ba ng mga Indian na tinatawag tayo sa buong mundo dahil hindi sila masaya sa resulta ng laban? Magiging madali kung sila lang.
Medyo nag-aalala si George. Ito ay talagang masama, Mr. York. Ito ang nangyari. Ang pinakamahusay na talento na iyong sinira ay nagdala kay Axel pabalik sa India at inihayag ang kanilang pagkatalo. Pagkatapos imbestigahan ang bagay na ito, sinabi ng mga Indian na ayaw nilang tanggapin ang mga resulta dahil ang buong sitwasyon ay tila kainahinala. Pinaplano na ngayon ng mga Indian na tanungin si Zoe. Pero dahil sa arrangement mo, hindi nila alam kung saan hahanapin si Zoe. Ang sitwasyon ay magtatapos ng hindi nalutas. Hanggang sa isang tao mula sa bansa H ang nagpasyang tumulong sa mga Indian. Pinaplano nilang idawat ang Martial Arts Alliance. Noon pa lang, nagtipon ng India, South Seas, Far East, at Island State Martial Arts Alliance kasama ng iba pang organisasyon. At ipahayag na ang mga resulta ng labanan ay hindi mabibilang. Pinapanagot ka na nila ngayon sa pagiging hindi patas. Hinihiling nila na humingi ka rin ng paumanhin sa maharlikang pamilya ng India. Kumunot ang noo ni Harvey. Sa tingin nila kaya nila akong kaladkarin kahit saan nila gusto. Anong biro? Bakas sa mukha ni George ang nakakatakot na ekspresyon. Maaari mong huwag pansinin ang mga ito, ngunit sinasabi nila na sila ay pupunta sa digmaan kung hindi ka pupunta. Pupunta sa digmaan. Nagpakita si Harvey ng isang amused expression. May lakas ba sila ng loob na gawin ang bagay na iyon? Napabuntong hininga si George. Hindi nila magawa, ngunit maaari nilang i-blacklist ang bawat Budokan na pag-aari natin sa labas ng bansa H, paalisan ang mga tao mula sa ating bansa na naninirahan sa ibang bansa, at nakawan din sila ng kanilang mga mahahalagang bagay. Maaari nilang gawin ang anumang gusto nila sa mga taong iyon. Higit sa lahat, ang mga tao mula sa Martial Arts Alliance ay pawang mga kahanga-hangang mandirigma. Ang mga ordinaryong tao ay walang magagawa laban sa kanila. Kung ang gobyerno ay pumikit sa sitwasyong ito, ang mga bagay ay malapit ng maging nakakatakot. At saka, kung makakaapekto sila sa mga tao kahit kaunti, ito ang magiging responsibilidad mo. Kailangan kong aminin, ang kanilang mga pamamaraan ay kasuklam-suklam, ngunit napaka-epektibo. Si George ay nakaramdam ng matinding panlulumo, at hindi niya alam kung paano aalis sa sitwasyon. Hindi nila maaaring hayaang lumuhad si Harvey sa harap ng maharlikang pamilya ng India. Kung nangyari iyon, ang reputasyon ng bansa H ay ganap na masisira. Sa kabilang banda, ang hindi paggawa nito ay nangangako ng higit pang sakuna na darating. Dahan-dahan, hindi kailangang magmadali. Kalmadong humigop ng tsa si Harvey at inaliw si George. Ang Martial Arts Alliance ay hindi basta-basta magsasama-sama ng walang dahilan. Hindi sila kasing lakas ng inaakala nila. Hindi rin magagawa ng mga ordinaryong tao ang mga karumal-dumal na pandaraya. Sa ngayon, kailangan kong malaman kung sino ang may ideya na lumapit sa akin ng Martial Arts Alliance. Tapos, pinilit nila ang kamay ko. Naningkit ang mga mata ni George, at ang kanyang mukha ay malungkot. Kilala mo siya, Sir York. Siya si Clyde Osborne. Clyde Osborne. Lumiit ang mga mata ni Harvey. Hindi niya inaasahan na patuloy na lalaban sa kanya sina Rhea at Clyde, kahit na tinuruan na niya sila ng leksyon noong Longmen Summit. Higit sa lahat, ibinenta ni Clyde ang sarili niyang bansa para lang guluhin si Harvey. Hindi ba natatakot ang bastard na iyon sa nangungunang 10 pamilya at 4 na nakatagong pamilya na nagkakaisa laban sa kanya? At saka, he's not just pursuing my interests at the moment, sabi ni Harvey, na pinikit ang kanyang mga mata. Napabuntong hininga si George. Nakakuha ako ng salita na karamihan sa mga pamilyang iyon ay hindi gumagawa ng anumang aksyon tungkol dito. Ang pamilya Wright at ang pamilyang York, bukod sa iba pa, ay hawak din nila. Sa madaling salita, nasa isang masamang sitwasyon tayo ngayon. Siyempre, bukod sa ginawa ni Clyde na labanan tayo ng 4 na mahusay na Martial Arts Alliance, si Rhea at ang iba pa ay nakagawa din ng maraming bagay laban sa atin. Umubo si George. Bukod sa pagsira sa atin, may mga plano silang magkaisa at labanan din ang bansa H.
Pagkatapos ng laban sa Euro-America, hindi maraming tao ang nang-ahas na maghiganti sa atin nang ang punong instruktor ay aktwal na nawasak ang 5 dakilang bansa ng mag-isa. Maging ang tinatawag na pulisya ng United Nations ay maaaring magsalita sa harap natin. Dahil nagsama-sama ang 4 na magagaling na martial arts alliances para labanan tayo hanggang sa ma-deport nila ang mga mamamayan ng bansa H sa ibang mga bansa, dapat na sinusubukan nilang subukan ang ating mga limitasyon. Kung masama ang reaksyon ng bansa H tungkol sa sitwasyong ito, ang Martial Arts Alliance ay lalampas lamang sa linya. Nakakahiya na ang ating Martial Arts Alliance ay kinokontrol ng isang Holy Martial Arts Training Ground. Higit pa rito, ang Golden Palace at ang pamilyang Osborne ay isa sa kakaunting tao sa Floatwell na may sasabihin sa sitwasyong ito. Gayunpaman, sila ang pangunahing salarin. Bukod sa 4 na magagaling na martial arts alliances, baka kailangan din nating bantayan ang Martial Arts Alliance dito. Hindi ba sila natatakot sa kung ano ang iniisip ng mga tao sa paggawa ng isang bagay na tulad nito? Malamig na tanong ni Harvey. Mapait na tumawa si George. Ang iyong pagtaas ay nagbanta sa interes ng maraming tao, Sir York. Walang nakakaalam kung buhay pa o hindi ang kasalukuyang Panginoon ng Longmen. Kung siya ay talagang pumanaw, ayon sa mga panuntunan ni Longmen, isa ka sa iilang tao na may karapatang magmana ng posisyon. Kahit si Harold ay malalagay din sa masamang kalagayan kung kalabanan kanya. Sa ganitong sitwasyon, para pigilan kang kunin ang posisyon at interes ng mga tao, nagpasya silang makiisa sa kalaban para saksakin ka sa likod. Higit pa rito, ang mga mamamayan ng bansa H na kasalukuyang nasa ibang bansa ay walang ideya kung ano ang eksaktong nangyari. Ang mga taong ito ay maimpluwensyahan ng mga tagalabas at ikaw ay isang masamang tao na sumisira sa kanilang kabuhayan. Narinig ko pa na may sumusubok na magsimula ng online na kaganapan para lang labanan ka. Umiling si George. Napakakaunting tao ang nakakaalam ng buong katotohanan, ngunit napakaraming tao ang tumitingin sa kanilang sariling kapakanan. Napatingin si Harvey sa malayo. Napakagulo. Saglit na nag-alinlangan si George bago muling nagsalita. Hindi rin maganda ang takbo ng pamilya Torres. Ang pamilyang Torres. Natigilan si Harvey. Ano ang kinalaman nito sa pamilya Torres? May isang bagay na hindi mo alam, Sir York, tahimik na sabi ni George. Pagkatapos magretiro ni Elder Colton, naging nominal na pinuno siya ng Country H Martial Arts Alliance. Ito ang dahilan kung bakit napakataas pa rin ang kanyang katayuan sa Floatwell pagkatapos magretiro. Nagulat si Harvey, at hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong titulo si Colton. Ang sabi, ang H Country Martial Arts Alliance ay alyansa lamang para sa sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Mukhang isang organisasyon sa labas, ngunit sa katunayan, ang Sacred Martial Arts Training Ground ang may kontrol dito. Si Elder Torres ay halos walang anumang uri ng awtoridad. Ang awtoridad ay ibinabahagi sa pagitan ng mga vice leaders ng Holy Martial Arts Training Ground dito. Ngayong nangyayari ito, maraming tao sa Martial Arts Alliance ay may sariling motibo. Ito ang humahantong sa kanila na makipagsabuatan sa ating mga kalaban sa labas. Hinihila na ngayon ng lahat si Elder Torres pabalik para kontrolin ang sitwasyon. Sa isang banda, lahat ay umaasa na gamitin ang kanyang katanyagan at reputasyon upang patatagin ang sitwasyon. Sa kabilang banda, gusto nilang sumuko ka sa pamamagitan ng paggamit ng iyong relasyon sa pamilya Torres. Kung tutuusin, kung aaminin mo sa mga Indian na nakarating ka na sa kinalalagyan mo ngayon gamit ang mga panlilinlang, ang posisyon ng Young Master ng Longmen ay wala ng kinalaman sa iyo. Iniisip ng mga taong ito ang lahat. Sabi nga, si Elder Torres ay isang tapat na tao. Alam niya na ikaw ay inuusig at sinasalungat. Kahit na siya ay nasa ilalim ng matinding pressure, hindi siya pumunta dito para humingi ng tulong sa iyo. Kaya, hindi ko alam kung gaano siya katagal. Ang co-leader, si Dane Bennett, ay patuloy na ginigipit si Elder Torres nitong mga nakaraang araw. Si Dane ay isang elder ng panlabas na bilog ng Golden Palace, ang ama ni Emily, at ang biyenan din ni Cohen.
Mabilis na ipinaliwanag ni George ang sitwasyon ni Colton at ang pagkakakilanlan ni Dane. Sa anumang kaso, hiniling ni Dane kay Elder Torres na hawakan ang sitwasyon ng mabilis at magbigay ng paliwanag sa apat na magagaling na martial arts alliances at sa lahat ng kasangkot. Kawili-wili, napaka-interesante. Pumalakpak si Harvey. Hindi ko akalain na magkakaroon ng higit pang mga problema pagkatapos ng ilang araw na naging kalmado. Naghahanda ang lahat na manggugulo bago ako patalsikan. Ibinaba ni Harvey ang kanyang tasa at tumayo. Saan ang opisina ng Martial Arts Alliance? Tingnan natin. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Harvey sa isang gusali ng opisina sa gitna ng Floatwell. Ito ay isang sangay ng Martial Arts Alliance at gayon din ang lugar ng trabaho ni Colton. Dahil si Colton ay isang nominal na pinuno lamang, lilito lamang siya ng ilang beses bawat taon. Sabi nga, marami na siyang bisita nitong mga nakaraang araw. Madaling ginalugad ni George ang gusali kasama si Harvey. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa office room sa ika-9 na palapag. Pagkatapos kumatok sa pinto, nakita nila si Colton sa loob. Nakasuot siya ng tanika, at kahit na medyo matanda na siya noon, isang kahanga-hanga, na elite aura pa rin ang nagmumula sa kanya. May mga kausap siyang manggagawa, at natigilan siya nang makita si Harvey. Sir York, pumasok ka, tanghal iyan na ngayon. Halina't kumain kasama ang matandang ito, sabi ni Colton na may mahinang ngiti. Inutusan ni Colton ang kanyang sekretarya at katulong na manguna sa underground restaurant sa ibaba. Napangiti ang receptionist matapos makita si Colton. Maligayang pagdating, Elder Torres. You look excited as usual. Parehong bagay ngayon, ngumiti si Colton. Tama iyan. Kukunin ko ang heavenly space. Dalhan mo rin ako ng iyong signature dish at alak. Ngumiti si Colton kay Harvey. Walang maraming pagkain dito, ngunit lahat ay pinakamahusay sa pinakamahusay. Dapat mong subukan ito. Ngumiti si Harvey. Magsasalita pa sana siya nang makarinig siya ng tawa mula sa likuran. Hindi ba ikaw si Elder Torres? Nagkataon lang talaga. Pero medyo late ka. Excuse me, pero naka-reserve na kami sa heavenly space. Biglang lumingon si Harvey. Nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng dilaw, na napapaligiran ng maraming tao. Isang pamilyar na matandang mukha din ang nasa tabi niya. Si Clyde yun. Napanganga si Harvey, at hindi niya akalain na maglalakas loob si Clyde na magpakita sa harapan niya. Dahil hindi si Harvey ang pangunahing atraksyon at si Clyde ay walang sinabing kalokohan, nagpasya si Harvey na manatiling pasibo sa ngayon. Si Clyde ay mukhang mas mayabang kaysa kanina. Malamig ang tingin niya kay Harvey, na para bang patay na si Harvey. Sa isip ni Clyde, tapos na si Harvey. Ano ang ibig mong sabihin dyan, Deputy Leader Bennett? Ang sekretarya ni Colton ay humakbang pasulong na may mahigpit na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang Heavenly Chamber ay palaging ibinibigay ng Martial Arts Alliance para magamit ni Leader Torres. May mga bisita siyang dapat asikasuhin ngayon. Wala akong masasabi kung gagamitin mo ito sa ibang araw. Ngunit hindi ka ba medyo bastos na makipag-usap kay Leader Torres sa ganitong paraan? Siyempre, alam ng sekretarya na may ilang bagay na hindi masabi ni Colton. Kaya naman ito ang pinakamagandang oras para pag-usapan ito ng kalihim. Damn! Ang babaeng sekretarya sa tabi ni Dane ay may masamang ekspresyon sa kanyang mukha. Ito ay isang pampublikong espasyo. Sino ka sa tingin mo? Sino ang nagsabi na ang heavenly space ay nakalaan lamang para sa inyo? Hindi ka pwedeng masyadong mayabang sa mga ganyang bagay. Hindi ba, Leader Torres? Nauna na kaming nag-order ng kwarto, pero pinigilan mo kami sa paggamit nito. At saka, hindi ko alam kung maaari rin nating pag-usapan ito. Hindi pa tayo tapos sa pagharap sa sitwasyon ng apat na magagaling na martial arts alliances ngayon. Bilang isang nominal na pinuno, bakit hindi ka mag-isip ng isang paraan upang malutas ang problema ngayon sa halip na kumain at uminom sa nilalaman ng iyong puso? Paano tayo makikita ng mga tao kung kumalat ang balita tungkol dito? O sinasabi mo ba na ang ating mga tao sa labas ng mga hangganan ay dapat na mamatay?
Ibang bagay, sinabi ni Leader Torres na nominal leader lang siya, pero hindi ba niya alam kung anong status at identity niya sa Martial Arts Alliance? Ang isang manika na walang awtoridad ay walang karapatang magpakitang gilas dito. Paano siya maglakas loob na subukang labanan ang isang taong may awtoridad tulad ni Deputy Leader Bennett? May karapatan ba siya? Inilabas ng sekretarya ang kanyang matalas na dila, kahit na parang sinisiraan niya ang sekretarya ni Colton, talagang pinupuntirya niya ang lalamunan ng kanyang amo. Kabanata 3780. Tama na, sa tingin mo ba may karapatan kang magsalita dito? Si Dane ay nagsalita, at kinuha ang isang hakbang pasulong. Nasaan ang ugali mo? Nakalimutan mo na ba lahat ng itinuro ko sa'yo? Hindi maglalakas loob si Leader Torres na labanan tayo para lang sa celestial space kung sasabihin lang natin. Gayunpaman, hindi mo kailangang ilagay ito ng ganyan. Ano ang mararamdaman ni Leader Torres tungkol dito? Pag-iisipan mo ito pagbalik namin. Matapos sawayin ng sekretarya ay tumingin si Dane kay Colton na may maliit na ngiti. Pasensya na, Colton. Medyo prangka ang secretary ko. Please wag mo siyang pansinin. Pagkatapos ay malamig niyang sinulyapan ang sekretarya. Hindi ka pa rin ba humihingi ng tawad? Nag-cross arms ang secretary matapos marinig ang mga salitang iyon. Ikinalulungkot ko, Leader Torres. Hindi mahalaga. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Hindi mo kasalanan na hindi ka tinuruan ng mabuti. Pagkatapos ng lahat, ang maruming bibig ay hindi makapagsalita ng magagandang salita. Siyempre hindi mo alam kung paano kumilos kapag nabubuhay ka sa isang kanal sa buong buhay mo. Walang ekspresyon ang mukha ni Colton, at siya ay ganap na kalmado. Matapos maupo sa ganoong mahalagang posisyon sa loob ng napakaraming taon, natural na hindi siya matatakot sa ilang salita. Hindi ako nagtatrabaho kamakailan, na nagiging sanhi ng ating mga tao mula sa labas upang magdusa. Siyempre, kailangan kong pagnilayan ang sitwasyong iyon. Ngunit hindi iyon dapat napigilan ako sa pagkain, hindi ba? Dahil kinuha ko ang celestial space, hindi ko hahayaang makuha ito ng iba, kahit na ang taong iyon mula sa Golden Palace. Bahagyang ngumiti si Colton kay Dean. Iminumungkahi kong tumingin ka sa ibang lugar. Naturally, alam ni Colton na hindi lang ito simpleng pagkain, ito ay talagang isang pakikipaglaban para sa awtoridad. Kung hahayaan niya si Dean, ang kanyang titulong nominal na pinuno ay magiging biro sa loob ng Martial Arts Alliance. Bakit parang bata ka? Matanda ka na. Hindi mo ba naiintindihan na may mga prioridad dito? Ngumiti pabalik si Dean, hindi na bigla. Ang misyon ko ngayon ay alagaan si Prince Osborne. Dapat mong malaman na siya ay may magandang relasyon sa Indian Royal Family. Sa kanya dito, marahil ay maaari siyang makipag-ayos sa maharlikang pamilya at patahimikin din ang 4 na mahusay na martial arts alliances. Maaaring ang panauhin na ito dito ay magpapasya lamang sa kapalaran ng bansa H. So, hahanap pa ba ako ng ibang lugar? Kung sasaktan natin si Prinsipe Osborne ngayon, at nagpasya siyang hindi tumulong, ang ating Martial Arts Alliance ay masusunog. Ako ba dapat ang bahala sa sitwasyong ito? O dapat mong gawin? Kaya mo ba iyon? Sa halip, mayroon ka ba kung ano ang kinakailangan upang malutas ang problemang ito at maalis ang 4 na mahusay na Martial Arts Alliances? At muling buksan ang Budokan na mayroon tayo sa ibang bansa, at bayaran ang bansa para sa mga pagkalugi. Agad na inilipat ni Dean ang lahat ng sisi kay Colton. Sabay ngiti kay Harvey. Natural, alam na niya ang lahat tungkol kay Harvey, at tahimik lang siya tungkol dito sa ngayon. Matyaga siyang naghihintay na makausap din si Harvey. Larvey smiled wordlessly, at kahit na ano, mas mabuti kung hindi niya gagawin ang gusto ng kanyang kaaway. Kakain lang, Dane. Iniihaw mo ba ako para dito? Malamig ang tingin ni Colton.